talakayan natin kung paano nga ba bumoto ng gusto. Sa una, alamin ang mga kandidato. Suriin ang kanilang plataporma, track record at layunin para sa ating bayan. Kailangan nating malaman ano nga ba o sino nga ba ang ating pipiliing kandidato dahil malaga nga nating malaman ang kanilang ninanais para sa ating bansa. Ang sumunod naman ay iwasan ang vote buying. Sa pagkakaroon naman ng vote buying, maraming tao ang nasisilaw sa pera at mas pinipili nilang kunin ng pera at iboto ang kandidatong nagbigay nito. Ang sumunod naman ay siguraduhin ang tamang proseso ng pagboto. Sundin ang tamang hakbang sa pagboto sa araw ng halalan. Kailangan nating malaman ang tamang pagproseso sa darating na halalan. Bawat step na gagawin para maiwasan natin ang pagkakamali. Sunod naman ay pag-isipang mabuti bago bumoto. Piliin ang leader na may malasakit sa masa, hindi sa sariling pamilya. Kailangan natin piliin ang tamang kongreso na pinuno na may malasakit sa bayan na handang gawin ang lahat para matulungan tayo. Kailangan ng isang leader na handang agapan ang problema ng bayan bago ang kanyang pamilya. Mga katangian ng karapat-dapat na namumuno. Una na ay may takot sa Diyos. Isinasaalang-alang ang moralidad at kabutihan ng bawat desisyon. Pangalawa, matapat, hindi nandaraya, hindi kurap at laging inuuna ang kapakanan ng nakararami. Pangatlo, may malasakit sa kapwa, marunong makinig at handang tumulong sa nangangailangan. Pang-apat, matalino at may kakayahan, marunong gumawa ng tamang desisyon at may sapat na kaalaman sa pamumuno. Panglima, makatarungan, pantay ang pagtingin sa lahat, mayaman man o mahirap. At ang huli naman ay mapagkumbaba, hindi mataas, marunong tumanggap ng puna o pagkakamali. So bakit dapat iwasan ang political dynasty sa bansa? Sa halip na piliin ang pinakamahusay at pinakakwalipikadong leader, mas nauuna ang pagiging kamag-anak ng nakaraang opisyal. Ito ay naglilimita sa pagkakataon ng ibang may kakayahang mamuno. Pangalawa, nagpapalawak ng korupsyon at pagsasamantala. Kapag magkakamag-anak ang namumuno, mas nagiging madali ang pagtatakip sa katulian. Ang pagsasari ng kapangyarihan sa loob ng iisang pamilya ay maaaring humantong sa pagsasamantala sa yaman ng bayan. At pangatlo, nagbabawas ito ng tunay na demokrasya. Ang political dynasty ay parang nagpapamana ng trono sa isang pamilya na sumusalungat sa prinsipyo malayang halalan na dapat may pantay-pantay na pagkakataon ng lahat na maglingkod sa bayan. Karaniwan, ang mga pamilyang may hawak ng kapangyarihan ay patuloy na yumayaman habang ang mahihirap ay lalong nag-iiwan dahil sa kawalan ng bagong pananaw sa pamamahala. At umahadlang sa makabagong solusyon at pag-unlad ang political dynasty. Dahil po ulit-ulit ang parehong pamilya na namumuno, maaring hindi magkaroon ng bagong ideya o pagbabago ang kaunlaran ng bansa. Sa hakbang naman bilang isang responsableng botante, ay dapat una maging mapanuri tayo. Alamin natin ang track record, huwag magpadala sa pangalan lamang o kasikatan. Pangalawa ay iwasan natin ang vote buying. Huwag tanggapin ang suhol kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagpapalakas lamang sa politikong hindi tunay na naglilingkod sa bayan. Suportahan ang mga kandidatong may malinaw at advokasya. Piliin ang mga kandidatong may konkretong plano para sa kaunlaran ng bansa at hindi lang umaasa sa pangalan ng kanilang pamilya. At makilahok tayo sa usaping pampolitika. Sumali sa mga talakayan, debates at forums upang mas maunawaan ang mga isyu sa bansa. At ipaalam at hikayatin ang iba na maging responsable rin sa pagboto. Magbahagi ng tamang impormasyon at hikayatin ng ibang bumoto ng batayan ng hindi dahil popularidad o utang na loob. At sa pamamagitan ng mga bagay na ito, makakatulong ito upang pigilan natin ang political dynasty sa bansa.